Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilindan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama niyong magkapatid ay mapananauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan niyo'y mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipon ng simbahan, ituring mo siyang isang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako't kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa 9 na araw na ito, sa ating pangkalahatang paksa, San Roque Kalakbay sa Pag-asa, ang pagbibigay ng pag-asa ni San Roque sa atin ay inaagapayan niya tayo sa paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Walang iba kundi sa piling ng Diyos. At ito'y huwag nating iwawaglit sa ating isip na ito ang panawagan ng Diyos sa ating lahat, ang makasapit, makapiling niya doon sa langit. At sino ang taong makaiisip noon? Sa Salmong Tugunan ating sinambit, ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Only those people who recognize and affirm that our life, we owe it to God. It belongs to God. And it will find rest with God who has created us. Kaya ho yun ang napakahalagang unang dapat nating pakatandaan. Ang buhay na ating taglay ay kanyang bigay. Kapag inangkina natin ito na atin lang, ang buhay natin hanggang dito na lang sa sanlibutan. But when we recognize that our life, we owe it to God, then it will find rest with God in the kingdom of heaven. At yun po ang isang bagay na pinanghawakan ni Roque. Yun ang kanyang pag-asa. Hindi ang karangyaan ng kayamanan, hindi ang katanyagan na kabilang siya sa lipi ng maharlika, hindi ang kapangyarihang magpagaling. Hindi yun ang pinanghawakan ni Roque, kundi ang pinagyaman niya sa kanyang katauhan ay makapiling ang Diyos na nagpahiram ng buhay na kanyang taglay. Kaya napakahalaga ho nating lagi isa sa isip ang gantong uri ng katotohanan. Ang buhay ko'y bigay ng Diyos, pahiram sa akin ng Diyos. Kaya nga last Sunday, anong sabi natin? Learn to live a borrowed life. Because if not, we could easily abuse and misuse the life that we have as if it belongs to us. Kaya po, kay Roque, ang pag-asa niya ay hindi sa daigdig na ito. Ang inasahan niya ay makapiling ang Diyos na nagbigay at nagpahiram ng kanyang buhay. Kaya naman, maging si Moises sa unang pagbasa, ay ito rin ang pinahalagahan. Isipin ninyo,
kung baano pinararangalan si Moises. Sa pagbasang ito, walang nakagagawa ng kababalagang katulad ng pinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harap ng paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagagawa ng kapangyarihan na pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. At sinabi pa, sa Israel ay wala nang lumilitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakausap ng tuwiran ng Panginoon. The greatness of Moses is being declared by the readings. But though he is great, he was not able to reach the promised land. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Tanawin mo ang lupang pangako. Pero habang tinatawnaw mo yan, hindi mo mararating yan sapagkat dito pa lang sa Moab, ikay mamamatay. Hindi ipinaglaban ni Moises na marating niya ang lupang pangako na 40 taon niyang pinag-antayan na lakbayin kasama ang bayang Israel para sila'y pangunahan. But the greatness of Moses lies not on achieving the goal of reaching the promised land, but rather to fulfill the will of God in his life. And because of that, he was able to reach the greatness of becoming the greatest prophet of all, na tagapagdala ng hindi niya inangkin yung hindi para sa kanya. Ang ginampanan niya ay ang misyon na iniata sa kanya ng Panginoon. At kapag pagkatapos niyang magampanan ito, higit ang kanyang kagalakan sapagkat ang galak niya hindi maabot yung bayang pangako, kundi makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat maraming inaasahan. Tayo pong lahat maraming hinahangad. Sometimes, nagaganap. But there are things we could not fulfill it in our lifetime. Though our aspiration is good, pero hindi naman natin maabot sa ating panahon. Makontenta ka kung nagawa mo yung iyong misyon. At baka ibang tao ang magtutuloy. Ang mahalaga, naging tapat ka sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At iyo'y sapat na, sapagkat ang hangarin naman natin hindi magampanan yung ating gusto, kundi yung kagustuhan ng Diyos. At kapag naging tapat tayo rito, batid naman ng Diyos ang ating kabutihan at pagsumikap. Siya ang magkakaloob ng buhay na walang hanggan. Hindi man nating nakamit ang mabuti nating hangad, sapagkat kinakapos ang ating lakas at buhay. Hayaan natin ang iba ang magtuloy. At kapag itinuloy nila yaon, higit na kagalakan natin sapagkat kabahagi tayo sa paghahangad at pangangarap na ang lahat ng kanilang tinutuloy na gawain, kabahagi ang bawat isa sa atin. Kaya nga ho, kanina pinagninilayan ko yung salitang matanda. Tanggapin natin ang katotohanan, mag-deny man tayo, hindi natin maiaalis. Tayo ay tumatanda. Ano ang salitang ugat ng matanda? Tanda. At kapag tinawag nating tanda, ibig sabihin, palatandaan, you are assigned. No? Kapag pala matanda, palatandaan ka. Si Moises, 120 taon. Napakatanda. Pero magpahanggayon yung kanyang tanda, gumagabay sa bawat isa sa atin. Yung tanda ng kanyang kababaang loob, pagtalima sa Diyos, nagiging direksyon para ang kalwalhatian sa langit ay makamit natin. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili,
sa ating pagtanda, anong uri tayo ng tanda? What kind of signs am I? Baka tumatanda kang paurong. Di mahalay. Yung hindi mo matanggap, matanda ka na. Kung magbihis ka, kung may kerengkeng pa, di mahalay na tanda. O may tumatanda naman, napakasungit, napakakuripot, napakatuos, hindi ka gagigiliwan ng iba, hindi ka mabuting tanda. Kaya maganda ang tanungin, anong uri akong tanda habang ako'y nagkakaedad? Si Moises sa kanyang pagtanda, marunong siyang magparaya. Si Moises sa kanyang pagtanda, naging gabay siya natin patungo sa kalwalhatian. Si San Roque sa kanyang pagtanda, hanggang ngayon gumagabay sa ating sambayanan patungo sa kalwalhatian ng langit. Tanungin natin ang ating sarili, anong uri ng tanda ang naiiwan ko sa daigdig? Ako ba'y kinagigiliwan o kinasusuklaman? Ako ba'y iniibig o kinapupuotan? O kapag narinig ako, nilalayuan? Ang isang mabuting tanda ay nagbibigay ng direksyon patungo sa kalwalhatian ng Panginoon. A good sign leads towards the glory and direction of everlasting life. Nagiging mabuting tanda tayo kung ang katangian ng Diyos ay nababanaagan sa atin ng may kababaang loob, may pagiging bukas palad, pagiging mapag-ubaya sa Diyos, at higit sa lahat, pagiging mapagmahal sa kapwa-tao. Si Moises, si San Roque, na ating patron, naging mabuting tanda tungo sa kalwalhatian ng kalangitan. Si Moises, sa gitna ng kanyang pagtanda't hindi pag-abot sa lupang pangako, hindi siya naghinanakit sa Diyos o nagrebelde sa Diyos. Tinanggap niya itong kalugod-lugod sapagkat ang hangad niya hindi masunod ang makamundong panuntunan, kundi ang panuntunan ng Diyos. At dahil ang Diyos ang hangad niya, sapat nang makabilang siya sa makalangit na buhay upang sa gayon patuloy na maging tanda ng sangkatauhan. Kaya aminin natin, tayo'y tumatanda. Anong uri tayong tanda sa ating pamilya, sa ating sambayanan, at hindi natin maiaalis. Lahat ng tao'y tumatanda. Ipanalangin natin, meron sana tayong pinagtandaan upang maging mahusay na maging direksyon at patunguhan para sa iba, upang sama-sama nating tahakin ang kalwalhatian at buhay na walang hanggan na tinamasa ni Moises at tinamasa rin ni San Roque sa kanilang buhay dito sa lupa nang makamit nila ang langit. Tayo rin na patuloy na naglalakbay sa lupa, tuntunin natin ang tanda ng buhay ni Roque at Moises sa araw-araw, at tayo rin naway maging mabuting tanda para maakay ang kapwa palapit sa Diyos, palapit sa kalangitan. Kaya hilingin natin ang biyayang ito, wag nawa tayong malinlang na ang ating buhay ay pangsadaigdig lang na ito. Inaanyayahan tayo ang pag-asa natin makamit ang kalangitan kapag iniisip natin ang buhay ko'y bigay, pahiram ng Diyos, at tanging sa Diyos lang makasusumpong ng kapayapaan. Pangalawa, ako'y tumatanda. Sana'y maging mahusay akong tanda at nakatatanda ng pagkakamali ng iba upang maituwid ko sa aking sarili at maakay ko ang kapwa patungo sa landas ng kabutihan. Tulungan nawa tayo ni Roque na tunay nating asahan ay ang biyaya ng Diyos. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan.
Maupo tayo sumandali. Nagpapasalamat po tayo sa mga sambayanan na nanguna sa ating ikasyam na araw ng nobenaryo, ang sambayanan ng San Rafael Arcangel ng Cagayan, binubuo ng Barangay 54M at 54A. Ganon din ang Konfradiya ng De la Virgen de la Soledad de Portabaga. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, ang ating mahal na patrong San Roque ay tutungo na sa parokya ng Santa Maria Magdalena, Kawit, Cavite. Doon na po siya mag-overnight para bukas sa ganap na ikawalo ng umaga ay gagawin ng motorcade sa bayan ng Kawit, Nobeleta at sa lungsod ng Cavite. Bukas din po sa ganap na ikaapat ng hapon ay may healing mass na pangungunahan ni Father Nestor Chavez. At kinabukasan, araw ng Biyernes, ay ang misa po natin sa halip na alas 6 ng umaga, ito'y kapistahan ng Our Lady of Assumption, ay gagawin ng ika-7 ng umaga, araw ng Biyernes, at susunod agad ang karakol ng ating mahal na patron. Kaya inaanyayahon tayo makilahok, at bukas ng umaga sa ganap na 5:30 ay meron na tayong misa, pagtatanod at kumpisal, at alas 6:30 ng umaga ang gagawin nating misa. Kaya ito po ang ating gagawin. At sa kapistahan, no, August 16, ang misa po natin ay alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 4:30 ng umaga, ng hapon, at alas 6 ng gabi. Sa pangungunahan ng ating Obispo Reynaldo Evangelista, at masasaksiyan din natin ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng Pastoral Council ayon sa kaisipan ng diocese na matagal na ho tayong hindi sumusunod sa prescription ng diocese. And only now we are going to follow it. Kaya gusto natin ng obispo ang magtalaga sa mga bagong pamunuan ng Pastoral Council ng San Roque. At magsisimula po ang termino nila simula Setyembre hanggang December 2027. Kaya masaksiyan po natin ito sa ika-6 na gabing misa, araw ng Sabado. Kaya inaanyayahan tayong makilahok sa mga gawain ito bilang pagpaparangal at pagbibigay puri sa Diyos sa ngalan ng ating mahal na patrong, si San Roque. At panghuli, si San Roque tanda ng pag-asa. Maganda hong tanungin ng ating sarili, sa ating pagtanda, tayo ba'y nagiging simbolo ng pag-asa? O nasisiphayo pag nakikita ang bawat isa? Bakit ko po binibigyang pansin ito? Dahil maraming mga kabataan hindi nakakapagpahalaga sa nakatatanda sa kanila. Kaya anong nangyayari? Lalong lumulugmok sa kasamaan at kasalanan ang marami nating kabataan. At yung mga matatanda naman, ayaw magsilbing tanda. Kinamumunghian ang kaguluhan ng kabataan, kaya wala tuloy silang masundan na mabuting halimbawa. Kaya po, sa ating pagtanda, may misyon ho tayo sa susunod na saling lahi. Kung tayo naging mabuting tanda ngayon, hindi maliligaw at maparpariwara ang ating mga kabataan. We have a social responsibility to be a better and good sign to our young people. If not, the next generation will be worse. And they are not the only the one to be blamed. Let us also blame ourselves for not being a good sign for them. Kaya sila'y naliligaw ng landas at napapariwara, wala kasing nagmamatanda. Kaya inaanyayahan po tayo, ang tayo naway maging tanda na umaagapay katulad ni Roque patungo sa buhay na walang hanggan. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't sundan ang tanda ni Roque tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos.